Morning po sa ating lahat. At kung meron po kayong mga Bible, pwede po kayong makibukas sa akin from the Book of Psalms, chapter 118, verse 24. Pero alam ko, alam nyo na to by heart, lalo na po yung mga nagtuturo dyan. Sabi po sa verse na to, "This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it." Nga po, sana ganun din po ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa dakila sa lahat, alam po namin, Panginoon, na kayo mismo ang nag-udyok sa amin para kami dumalo sa iyong bahay-sambahan upang sama-sama kami, Panginoon, na umawit sa iyo, sumamba sa iyo, at higit sa lahat ay makinig at matuto na inyong salita. Ama, hiningi rin po namin ang kapatawaran ng aming mga nagawang pagkakasala. Linisin mo po kami, ang aming pong mga puso't isipan. Dalangin po namin na kayo po ang magpadalisay nito upang lubos po namin mai-offer sa inyo ang pagsamba namin. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang flow ng amin pong gawain sa umagang ito. Tulungan mo po kami na maisaayos sa aming mga sarili, makinig, Panginoon, sa inyo at hindi magpaabala sa anumang maaaring gawin ng aming kaaway. Dalangin din namin, Panginoon, na ang aming pong praise and worship team, kayo po, Panginoon, na mag-bless sa team na ito upang kami ay ma-lead ng maayos sa aming pag-aawitan sa inyo ng mga awiting makalangit. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming pong tagapagsalita, si Pastor Joseph, sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng karunungan at ang inyo pong mga salita ang siyang mamutawi, Panginoon, sa kanyang mga bibig. Dalangin din namin ang aming pong mga kasama, mga kapatid. Panginoon, kayo po ang mag-draw ng attention nila sa inyo upang sa pag-alis namin sa iyong bahay-simbahan ay maramdaman namin na kami ay refresh spiritually at marema namin ito sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa mga makakasalamuhan namin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen po rin po ang Panginoon. Pwede hubang palakpakan natin ang Diyos na buhay sa umagang ito. And we are here to worship the Lord sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Pwede mong pakikabayan muna ang inyong mga katabi, nasa likod, nasa harap, at pakisabi sa Kanya, masaya ako na narito ka ngayong umaga. Yan. Okay, tuwing Sunday lang naman ito. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Yan, tayo po yung mag-worship sa Lord sa umagang ito. Purihin natin ang Kanyang banal na pangalan. Let us lift the name of the Lord our God. Let's sing. This is Amazing Grace. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. We sing, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen.
brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. So we sing, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. One more time, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing, oh Jesus, oh Jesus, I sing for all that you've done for me. I will sing all you've done. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Let's continue to worship and sing to the Lord. Let's declare, your grace is enough for me, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya sa aking mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong provision. Salamat sa mga biyaya namin na natatanggap mula sa inyo. Lahat ng ito ay sapat para sa aking buhay. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Amen. Your grace is enough, Lord. Ready to sing, great is your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise. So, Misa Pastor, remember your people, Lord. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. We will sing, your grace is enough.
Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough, Lord. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough for me. For me. For me. For me. Amen. Tunay nga, Panginoon, ang biyaya mo ay sapat lagi para sa amin. Ang biyaya mo po, Panginoon, ay namin nararanasan sa aming mga buhay. Kaya nga po, narito kami umaga, Lord, sa umagang ito. And we just want to give back to you everything, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat sa iyong provision, Panginoon. And we can do nothing, Panginoon, but to offer ourselves sa iyo, Panginoon. Ito ang pinakamabuting handog na pwede po namin gawin sa inyo, Panginoon, sa umaga ito. Can sing. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Hey, one more time, let's sing. This is my desire to honor you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. Yes, Lord, we worship you, Lord God, in this place. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Is in you. So we sing, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take,
soul. I believe. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. We give you, Lord. I give you my soul. And we live, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, Altogether wonderful to one more time, let's sing. Here I am, and here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. One more time. Here I am to worship. Here I am to bow. Yes, Lord, we came here to worship you, Lord God. Here I am to say We are here to declare that you are our God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Minsan pa tayo lamang. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Yes, Lord. You're altogether Lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Opo, Panginoon, minsan pa we are here to say that you are our God. You are our Lord. You are our healer. You are our provider. You are the King of Kings and the Lord of Lords. The name na dapat pupurihan, Panginoon. Salamat
dahil minsan pa, binigyan mo kami ng pagkakataon to lift up your name and to worship you, Lord God, sa lugar na ito. Hayaan po, Panginoon, ang mga awitin na ito ay magsilbing handog namin sa inyo, Panginoon, as we start this day in worshiping you, Lord God. Pagpalain bawat sa anak mo na narito and be with us, Lord. May your presence be with us as we continue to lift up your name. Sa iyo po lahat ng papunit pagsamba. Ito po'y dalangin about sa amin. Sa daming pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sige po, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Tunay nga ang napakabuti niya sa ating buhay. Sa maraming bagay na pwede natin pong pagpasalamat. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Aming dakilang Ama, patuloy po kami nagpupuri sa iyo sa umagang ito. Sa iyo na pinagmumulahan ng mga pagpapalang hindi namin kayang sukat bilangin. Hindi namin kayang sukat na maramdaman sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil pinaparanas mo sa amin ang iyong pagpapala. Nagpapasalamat po kami sa panibagong taon na idinagdag mo, Panginoon, sa aming buhay. Dalayan po namin na sa bagong taon ng aming buhay, ayaan mo, Diyos, na kilalanin ka namin bilang Diyos ng aming buhay, maging sentro ng aming buhay, at ang bawat araw ay ilaan namin para sa iyo. Tulungan mo po kami, Ama, sa mga kahinaan. Hayaan mo ang buong isang taon na aming lalakbaying muli ay punuin mo ng pagtatagumpay. Samahan mo po kami sa lahat ng mga hakbangin namin, mga plano namin, Panginoon, sa aming buhay. Nagpapasalamat din kami sa iyong pagbubuklod ng aming relasyon ng mag-asawa, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong salita na pinangahawakan namin na kung meron man magtatatag, Panginoon, magbubuklod ng isang relasyon, magmumula sa iyo, magmumula sa pag-ibig na iyong ipapadama sa mga relasyon ng mag-asawa. Hayaan mo na patuloy silang lumago at tumatag sa kanilang pagsasama kasama ang kanilang mga anak at maabot, Panginoon, ang kanilang mga hangarin sa kanilang pamilya. Dinadalaan din namin, Panginoon, ang patuloy na pagtugon mo, Panginoon, sa mga panalangin na amin po itinulog. Salamat sa iyong tugon. At kami ay nagpapasalamat dahil wala kaming ibang aasahan sa aming buhay kundi ikaw lamang. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa protection na yung pinagkakaloob sa araw-araw na aming pagbiyahe, sa aming trabaho, maging sa aming mga pag-aaral. Salamat dahil hinayaan mo na malusog ang aming mga pisikal na katawan at merong resistensya, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, sa aming buhay. Nagpapasalamat din kami sa pagpapagaling, Panginoon, sa iyong sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, dahil inipo mo ang aming lupang katawan. Tunay, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga gamot ay naging mapisa. Ang mga wastong pagkain ay naging tulong, Panginoon, sa aming pisikal na katawan. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa iba pang mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Narito kami upang ibalik ang lahat ng aming pasasalamat. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanilang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Kahit medyo po tayo, madami-dami, pero nakikita ko po parang ang dami pa ding wala. At napuyat yata sila sa pangangampanya. No? Alam ko mamaya last day o tapos na kahapon. Siguro napuyat din sila sa debate kagabi sa mga
GC dyan. Dahil may kanya-kanya silang sinusuportahan. So, mahalaga din po na mag-isip tayo ng mabuti sa pagpili ng ating leader, especially sa mga barangay. Vote wisely. Baka hindi kayo mabigyan ng bigas. So, kahapon po ay nagkaroon po ng outing ang mga workers ng church. Kami yung huling umuwi at inabutan namin yung traffic at pangampanya ng mga barabarangay. Kaya medyo ginabi kami ng konti. Sabi ko, baka last day ngayon. Hindi ko alam kung ngayon ang last day o kahapon. So, ganun pa man, alam natin na binigyan naman tayo ng wisdom ng Panginoon kung sino yung ating iboboto. At meron naman po tayong kaalaman sa salita ng Panginoon kung sino ba talaga yung dapat nating iboto. Yan. At basahin ko po ang salitang ating pong pagbubulayan. Hiling ko po na tayong lahat ay tumayo. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 2, chapter 2, verse 21, verse 1 to 4. At sabi po dito, pinagmasdan ni Jesus ang mayamang may dalang mga handog sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 50 sentimo. Verse 3, sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Verse 4, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Pagpalain po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y yumukot sa sandaling manalangin. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang oras nito na amin pong pagbubulay ng iyong mga salita at patuloy na ikaw, Panginoon, ang aming sinasamba. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa, higit sa iyong likod na magdadala ng iyong salita. Ang iyong nais lamang, Panginoon, ang mabigkas ng aking mga labi. Sa iyo po ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Yan. So, ang title po ng ating pag-aaralan is Sacrificial Giving. It's about giving, no, sa ating Panginoon. Sabi po dyan, sacrificial giving is to go without something that is good in order to give to need or cause. It is sacrificing a desired lifestyle to support God's work. Kingdom, it's not going into death for the glory of God. No, sa panahon ngayon na malapit na po ang Kapaskuhan, marami na tayong gastusin na pagdadaanan. So, andyan na naman yung mga akyat bus, akyat jeep na nagbibigay ng mga sobre at iniisip mo na rin, oy, ilan ba yung inaanak ko? November na. May 1 buwan na lang ako. Parang kulang yung savings ko. Yan. Pero sabi dyan, yung pagbibigay ng meron ka, na sinasacrifice mo yung lifestyle mo, na ipagkakaloob mo sa gawain ng Panginoon. Ito yung sacrificial giving. Yung para kang nalugi, malaking bagay yung nawala sa'yo. Kaya pag sinabing, ano ba yung pagkakaiba ng giving sa sacrificial giving? Yung giving, lagi po pasok sa atin kung ano ang laman ng puso mo. Totoo naman po yun. Yung po sinabi sa banal na kasulatan. Pero merong sacrificial giving, katulad ng binasang natin sa talatang ito sa Luke. No? At yung sacrificial giving mabigat. No?
malaking bahagi yung iyong ipagkakaloob. Dahil nagkakaroon ng burden sa iyo at ito ay binibigay sa iyo ng Panginoon, nagagawa mo ito. Pero yung mga tao na walang burden, no, sa ministry ng Diyos at hindi nila alam kung paano kumikilos yung ministeryo ng Panginoon at yung mga lingkod, kung ano yung kanilang mga pangailangan, kung ano lang yung kaya nilang ibigay. Pero yung sacrificial giving na ginagawa ng ilan, sinasabi nga, may gift yung iba sa giving. Pero gusto ng Diyos na matutunan natin ang sacrificial giving. Tinutulad ko po yung sacrificial giving to sa prayer. Last week, pinag-aralan namin sa kalalakihan yung about prayer, na kung saan ang mga disipulo lumapit sa Panginoon at nagpaturo sila kung paano manalangin. Dahil ang bawat isa, di ba, sabi, di rin man marunong manalangin, pero yung banal na spirito ang siyang kumikilos, nililit tayo para masabi natin yung tamang mga salita. Pero yung prayer, fasting, ay iba sa ordinary prayer. No? At ito ay mababasa din natin, no, sa maraming aklat, no, sa Old Testament. No? Even ang ating Panginoon, bago po siya mag-start ng ministry sa mundo, no, upang ipangaral ng mabuting balita, prepare niya yung sarili niya. Nag-prayer and fasting siya ng 40 days and 40 nights. Pero meron tayong gawain ngayon, prayer and fasting. Sa Tuesday na po ata to, no? At mahirap yung prayer and fasting kasi nag-i-skip ka ng isang food. Breakfast, di ka magpe-breakfast. At ilalaan mo yung oras na yun para ipag-pray. At ginagawa to ng mga Kristyano kapag meron silang matinding pinagdadaanan o meron silang hinihiling sa Panginoon at humihingi sila ng malinaw na guidance kung ano yung gagawin nila sa kanilang buhay. Parang inihantulad ko to sa sacrificial giving. Ibinibigay mo yung nagsasakripisyo ka ng malaki para ipakita mo na nais mo, no, na bigyan ng oras ang Panginoon. Sa sacrificial giving, gusto mong bigyan ng glory ang Panginoon. So, yung kwento na binasa natin ay tinatawag na pag-aalay ng balo. No, isang araw si Jesus, ang ating Panginoon, ay nakaupo kasama ang mga alagad at malapit sa kabangyaman ng templo at pinanood ang mga tao na nagdedeposito ng pera sa mga sisidlang handog. Yung offering box nila ay kakaiba sa atin. Sa atin kasi may mga usher tayo na kumukuha ng mga offering and tithes natin. Pero doon ay merong isang lugar na box na kung saan doon po naguhulog. Sa ibang mga churches, hindi nakasama yung offering sa program. Baga meron na lang box dyan, pwedeng pagpasok mo pa lang, mag-offering ka na. No? Sa atin kasi, parang sinasabi, kailangan mo nang makarinig na salita ng Diyos para mas malaki yung ibibigay. No? Pag maganda yung sermon, 100. Pag sakto lang, 50. Pag inantok, dun sa 20 pesos. So, nakadepende yung tao. Pero alam natin, dapat hindi po ganon. No? Dapat alam na natin kung ano yung ipagkakaloob natin sa ating Panginoon. Nakita ni Jesus ang mga mayayaman na nag-aambag ng malaking halaga. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang balo na may 2 maliit na barya sa kanilang kamay. Doon po sa version ng Bible sa ESV, so sinabi doon yung barya na binigay ng babaeng balo ay maliliit na baryang tanso. No?
Yun po. Doon naman sa King James Version, tinawag siyang mga mites, barya. At yung denomination ng barya na meron yung babaeng value na yon ay ang pinakamaliit na halaga. So, naabutan ko, 5, naabutan ko pa 2, 5. Di ko alam yung mga kabataan. No, may mga 5, yon. May mabibili pa nun dati. Bubble gum ata, tsaka candy. So, yun lang. Yun po yung meron, yung babaeng balo na yon na nagbigay, nagkaloob sa ating Panginoon. Inilagay ng balo ang kanyang barya sa kahon na tinawag ni Jesus, ang kanyang mga disipulo at tinuro ang kanyang ginawa. Ang katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dukang balong ito ang naglagay ng higit sa kabangyaman kaysa sa lahat ng iba pa. Silang lahat ay nagbigay ng kanilang kayamanan, ngunit siya'y mula sa kanyang kahirapan ay nilagay ang lahat-lahat sa kanyang ikabubuhay. Ito po yung question. Sabi dyan, ano ang gusto ni Jesus na matutunan natin mula sa sinabi niya tungkol sa kaloob ng babaeng balo? So, una po, pakibasa po ng malakas. Yan, nakikita ng Diyos kung ano ang hindi nakikita ng tao. No, sabi po sa verse natin, doon sa verse 1 and 2, pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2.50 sentimo. Ang malalaking regalo sa templo ay tiyak na napapansin ng mga tao. Iyan ay marahil ang pinapanood ng mga alagad. Ngunit nakita ni Jesus ang hindi nakikita ng iba. Nakita niya ang hamak na regalo ng isang mahirap na balo. Ito ang kaloob na iniisip ni Jesus na karapat-dapat ito ang kaloob na kailangang malaman ng mga alagad. Obvious naman po, no? Nung panahon ng Bible, ang wala pang yung mga papel-papel na na pera. Talagang yung mga coins. Itong mayayaman na to, kapag sila ay naguhulog, no? Binubuhos. Siyempre, 'di ba? Pag binubuhos mo yung barya, no, rinig na rinig 'yan. Oy, no? At nakikita nila kung sino yung nagbibigay. Kaya karamihan yung mga nagbibigay doon na mayayaman, gusto lang nilang magyabang o gusto na nilang ipakita na malaki ang naiaambab ko sa church, no? Sa templo ng Panginoon. Ang hinahanap nila yung glory ng tao, hindi yung glory ng Panginoon. Pero sabi diyan, nakita ng ating Panginoong Hesus ang hindi nakita ng mga alagad. O maaring tayo, ganun din. May mga donation, no? At minsan yung iba, hindi ko alam kung ginagawa nyo to. No? Kapag nagdo-donate sa church, yung iba nakalimbag pa yung pangalan. No? At sinabi yan po, dapat hindi natin pwedeng ilagay pangalan natin kung sino yung nag-donate. No? Kasi, bakit pa kailangan mong ilagay pa yung pangalan? Di ba? Parang lagi bang maalala kung sino yung nag-donate. So, dapat binibigay natin yon para sa Panginoon at hindi na natin iisip kung maalala pa tayo nung pinagbigyan. Pero alam naman natin, alam nila. No? Meron akong nakitang mga upuan, may nakalagay donated by. May pangalan pa. No? At hindi po tama yon. Sabi nga, no, sa Bible, nakuha mo na kung ano yung gusto mo. O yung tao, hindi yung gusto ng Panginoon. So, yung babaeng balo, bakit nisip natin, bakit yun lang yung pera niya? No, nung panahon ng Bible, pag sinabi po nating balo, sila ay dependent lang talaga sa asawa nila at mga anak nila. Maaga silang nag-aasawa, mga babae noon.
marami silang anak hanggang sa namatay ang asawa nila. Well, mahirap talaga sila dahil sila ay depende. At karamihan sa mga balo na mabasa natin sa Bible, tulad dun sa disciple na nagkaroon sila ng problema sa pagpapakain. Kasi yung mga balo, laging nasa church. No? Lagi silang nagpe-prayer and fasting. Yung mga balo, sila yung asset ng church pagdating sa prayer. At wala talaga silang pinagkukunan. Kaya kung meron man silang pera, konti lang talaga. Pero dito, yun lang yung meron siya. Sabi sa Bible, yun lang yung ikanyang kinabubuhay. Nakita ng Panginoon yung ginawa ng babaeng balo. No, sabi po dyan, ang iba pang mga regalo sa kabangyaman ng araw na iyon ay gumawa ng maraming ingay habang ang mga ito ay nag-iingay sa mga sisidlan. Ngunit ang mga lipta o maliit na barya ng balo ay narinig sa langit. So, ibig po sabihin, ito yung tinanggap, no, na pagkakaloob ng araw na iyon. Yung mga maraming bagay na binigay doon ng mga regalo ng mayayaman, no, hindi nagbigay ng glory sa Panginoon. Pero ito, no, narinig ng langit. Mismo ang ating Panginoon ang nakakita mismo sa ginawa ng babaeng balo. So, pangalawa po, ano po yung matutunan natin sa babaeng balo? Paulit po. Ayan. Sabi po dyan, ang pagsusuri ng Diyos ay iba sa pagsusuri ng tao. So, alam po natin, laging opposite. Mag-isip ang tao at ang Diyos. Sabi sa Lucas chapter 21 verse 3, sinabi niya sa mga alagad, ang hinandog ng mahirap na biyudang iyan ay igit pa sa hinandog nilang lahat. So, yung dalawang kusing na barya ng balo na nagdagdag ay nakabuo ng 1 sentimo. Ayon dun po sa talaan. Kasi di ba pag may offering po tayo, sinusulat yan. Kung ilang 100, ilang 500. So, yung binigay ng balo nakabuo ng 1 sentimo. So, siguro yun yung kakulangan at nakabuo siya ng 1 sentimo. Ngunit sinabi ni Jesus, siya ay nagbigay ng higit kanino man sa araw na yon. Paano ito mangyayari kung maraming mayaman taong naghandog ng marami? No? Ano po yung pagkakaiba? Bakit sinabi ng Panginoon na siya yung may higit na inihandog? Kasi kung halaga, talong-talo siya ng mga mayayaman. No? Sabi diyan, yung pagkakaiba ay isa sa proportion. No? Sinasabi natin ang percentage. Ang mayaman ay nagbigay ng mas malaking halaga, ngunit napanatili pa rin niya ang kanilang mga kayamanan. Ang balo ay inilagay ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Sabi diyan, ang kanya ay isang tunay na sakripisyo, ang mayaman ay hindi pa nagsimulang magbigay ng antas ng kanyang sakripisyo. Kasi kung titignan po natin yung percentage, sabi diyan, parang wala naman nangyari doon sa mayaman eh. Ganun pa rin yung estado niya sa buhay. Mayaman pa din siya. Pero yung mahirap, sabi doon, lahat na binigay niya. Lahat ng kanyang ikabubuhay. No, yung percentage, kung ang tithes ay ay 10%, sabihin may 90%. Ilang porsyento yung binigay niya? Yun lang yung meron siya. No, pwede natin sabihin 100% binigay niya. Nakita yun ng ating Panginoon na masasabi natin, ito yung sacrificial giving. Na meron kang sa sakripisyo, may narinig kang gawain,
Plano mo bumili ng ng iPhone. Di ko na lang bibili ng iPhone. Ito-donate ko na lang. Di ba merong mga tulad nung sa jail po namin. Yung amin pong head doon, yung birthday niya, pinakain niya yung buong image na pinalabas at nagbayad pa siya ng speaker, bishop yon, at may parang mini concert na evangelism. Malaki yung ginastos niya. Gusto niya, 2 beses niya na yung ginagawa tuwing birthday niya doon sa aming jail ministry. No, ito yung sacrificial giving kasi pag may birthday tayo, may pera tayo, gusto nating i-bless yung sarili natin. No, or i-bless yung mahal natin sa buhay. Pero ang bless dito ng babaeng balo ay ang Panginoon. No? Ibinigay niya yung lahat ng kanyang ikabubuhay. Sacrificial giving. Hindi ko alam kung na-try nyo na mag-sacrificial giving. Or may mga tao, halimbawa po, yung nagka-COVID. Meron bang may mga kamag-anak man na tumawag sa inyo, pwede ba kami tumira o kaya may bagyo, may titira sa inyo 1 linggo. 1 linggo titira. Pagkain, lalaki yung kuryente, tapos minsan pag malilit na bata, nag-aaway-aaway pa kasama yung anak nyo. Kaya nyo bang patarhin sila ng 1 linggo? Kasi malaking sakripisyo po yun, mga kapatid. Pero malaking tulong yon para sa relatives kung magagawa po natin. Tulad ng nangyayari ngayon sa Israel at Palestine na nagbigay ang Israel na 24 hours kailangan umalis na kayo sa Gaza Strip. So umalis sila. Ang problema, ang tagal buksan yung border sa Egypt. Pero binuksan nila, pero ayaw nilang maging refugee ang mga Palestine. Kasi malaki yung isasakripisyo nila. Pero mga kaano rin nila yon, no? Sabihin natin, brotherhood nila. Mga Muslim din. At yung Jordan, ayaw din nila. So, kaya, hirap, no? Yung mga Palestine kasi, yun lang. Tubig, pagkain lang, pwedeng ma-enjoy, magamit nila. Hindi sila pwedeng pumunta sa isang lugar na maging safe sila. Kaya alam natin, dami na mamatay. No? Doon sa lugar na yon. Kasi walang gustong tumulong ng todo eh. Kunin yung mga tao at ialis doon. Samantalang, ang yayaman naman ng Muslim country, no? Saudi Arabia. Sabi ng bata, where is Saudi Arabia? No? Siya, nagsisigaw. Nasaan yung mga brother namin, ba't hindi kami tinutulungan sa ganitong panahon? So, yun po, yung pagsusuri ng Diyos ay iba sa pagsusuri ng tao. Pag tinignan natin, sabi nga doon sa wala po dyan. Teka lang po. No? Sa tumitingin ng Panginoon, sa Psalms, no? Hindi siya tumitingin sa physical, no? Tumitingin siya sa puso ng isang tao. So malaki yung puso ng babaeng ito na kaya niyang ibigay ang lahat sa ating Panginoon. So yung isa pa, yung game po na Biggest Loser, na kung saan tinitimbang yung mga tao. Hindi pwedeng sabihin, kailangan pantay-pantay, 40 pounds sa loob ng 4 weeks. Hindi po eh. Iba-iba yung timbang na ilulus nyo. Kasi magkakaiba ko yun ng bigat at magkakaiba kayo ng proportion ng katawan. So yung mayaman dito, parang wala lang nangyari sa kanilang kalagayan. No? Ni 10% wala. Pero yung babaeng byuda ay, buo ng kanyang kabubuhay. Pangatlo po, pakabasa po.
kaligtaan. Pinupuri ng Diyos ang pagbibigay ng may pananampalataya. Sabi po sa Lucas chapter 21 verse 4, ang iniligay niya ay bahagi lamang ng labis sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ang buo niyang ikabubuhay. So narito ang isang babaeng palo na nangangailangan ng pagtanggap ng kawang gawa. So yung mga babaeng palo, sila yung dapat na tinutulungan o kinakalinga. Kasi wala nga sila hirap nga sila sa buhay. Pero siya pa yung nakapagbigay ng malaking handog sa Panginoon. Ngunit merong isang pusong binigay. Kahit na ang halaga ay baliwala, ano ang mabibili ng maliit na barya? Ano kaya yung magagawa ng dalawang maliit na barya? Iniisip nyo, ano kaya yung magagawa nun sa ministry and church, yung dalawang baryang binigay ng babaeng balo? Binigay niya ito ng may pananampalataya na magamit ito ng Diyos. Naniniwala siya, no, na yung dalawang yung kanyang maliit na barya na yon, alam niya magagamit yun ng Panginoon. No, naalala niyo ba yung yung pagpapakain ng ating Panginoon sa 5,000 na tao? Na habang nangaral ng Panginoon, gusto na ng mga alagad na itabo yung mga maraming tao, pero nahabag ang Diyos. Ayaw niyang pauwiin yung mga tao na nagugutom. So ano lang yung meron doon? Meron lamang lima na maliit na tinapay at 2 maliit na isda. Yun lang. 5,000. No? Para sa mga alagad, imposible yan. No? Para sa atin, imposible yun. No? Na kaya mo bang pakainin ang 5,000 tao na yun lang yung meron ka? Pero anong ginawa ng Panginoon? Pinaupo sila, pinagpray, pinagpala yung kung anong meron. So ano nangyari? Nagkaroon po ng miracles. No? Dumami yung tinapay at maliit na isda. At sabi doon, nabusog ang lahat at marami pa ang natira. Naniniwala tayo na pwedeng i-bless ng Diyos tong dalawang baryang to. No? Ito yung gamitin ng Panginoon sa kaubuan ng gawain ng iglesia. Kaya sa pagbibigay, hindi na mahalaga yung malaki pero pag percentage parang wala naman. Pero nagbigay ka pero alam mo ito, sacrificial giving ko to sa Panginoon. Alam ko magagamit ito sa gawain niya. Hindi ito biro at madaling gawin. No, na-try nyo na magbenta na ng sasakyan. Meron pong mga kapatiran, nagbenta ng sasakyan para mag-support lang sa gawain ng Kasi may ilang sasakyan naman siya. Benta ko na nga ng tong isang sasakyan. No? Para sa gawain ng Panginoon. No, merong iba, malaking halaga yung pinagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Pero sa atin, iba sa atin, hirap maglabas. Gusto natin tayo yung tatanggap ng malaking halaga. Ginawa ito ng babaeng balo ng buong tapang, walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi. No? Wala siyang iniisip na ano mangyayari sa akin pag ginawa ko to. No? Kilala niya ang Panginoon, mayroong pananampalataya ang babaeng balong ito. Ginawa niya ito ng may pananampalataya sa paniniwalang hindi kakalimutan ng Ama sa langit ang kanyang pangangailangan. Ang kanyang di makasaring pag-ugali at pananampalataya tulad ng isang bata ay nakatamo ng papuri mula sa tagapagligtas. No, pakatapos noon, iniisip natin ano kayang nangyari dito sa babaeng balo na to. May pinambili kaya siyang bigas, may pinambili kaya siyang pangangailangan niya. No, naniniwala tayo na pinagpala siya ng Panginoon kasi si Jesus mismo, no, ang nakakita ng ginawa niyang paghahandog. At paglabas niya, siguro naglalakad siya, meron ng blessing na dumating o meron ng taong lumapit sa kanya nagbigay ng kailangan niya. Alam ng Diyos kung paano tutugunan yung pangangailangan ng babaeng balo na to. Kahit tayo po, mga kapatid, ganun din.
no, kung tayo ay magbibigay sa Panginoon, ay alam ng Diyos paano tayo tutugunan. Huwag tayong mag-isip na kapag nagbigay ako ng 1,000, magiging 10,000 yung blessing ko. Hindi po ganun yun. Alam po natin kung yung blessing ay yung mas kailangan natin. Maaring sa physical health natin, maaring protection, o ibang bagay na mas mahalaga na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi katulad ng prosperity gospel na magbigay ka ng 1K, baka magkaroon ka ng 1 million. No? At ang tawag sa mga kapatiran, mga millionaires. No? Hindi po. No? Hindi po ganon ang salita ng Panginoon. Hindi po yun ang pangako. Ang laging pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. So, itong babaeng balon na to ay dependent siya sa ating Panginoon. Yan, sabi po dito, ito na po yung ating panghuli. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatotoo ako nang higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. So, dito po sa verse na to na kung saan mismo si Paul naman, no? Si Paul na isang missionary na kung saan sa panahon na yan siya ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Nagkaroon ng problema sa Jerusalem. At yung church ng Philippi, no, yung sabi doon, description ng Bible, may hirap sila. No, siguro pwede natin sabihin mas mahirap pa sila kaysa sa atin. No, yung iba sa atin. Doon sabi doon, mahirap sila pag sa Bible, mahirap talaga yung kanilang buhay, pero sila ay willing na magkaloob sa gawain ng Panginoon. Pag narinig nila may pangangailangan sa gawain ng Panginoon, kaya nilang magbigay. Parang sa probinsya, pag pumunta ka, konti lang yung manok nila, bibigay pa sa yung dalawa. O, ito, bitbitin mo na. Ay, hindi na mo. No, mabiyahe ka, bitbitin mo manok. Pag ano ka nila ng papaya, tapos sa buwig na kabuko. Ay, sige na po. Kasi paano ko ito madadala? Ano? Mahirap din sila. Pag tinignan mo yung buhay nila, butas-butas nga yung mga damit nila eh. Pero tuwan-tuwa sila kapag mayroong bisita sa baryo nila. So, katulad nitong mga kapatiran, the brethren, no, sa Philippi, talagang nag-ambagan sila para matulungan si Pablo. No, ibang version to eh. Nahanap ko eh. Kasi yung ibang version, tinakita ko magandang version. Sabi niya, nagsiabulay sila sa sariling kalooban. Sabi, buong puso nilang ginawa yon para sa gawain ng Panginoon. Sacrificial giving. Alam po natin, yung sacrificial, pag narinig natin, unang nagsakripisyo ang ating Panginoon. Ang tawag naman doon is sacrificial love na ginawa ng Panginoon, na kung saan tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon sa kabila ng ating kalagayan, hindi karapat-dapat, makasalanan, tinanggap tayo ng Panginoon at nilagay tayo sa lugar na kung saan maayos po yung ating kalagayan. So, dito po magtatapos. Sabi po dito, wala ni isang kabutihan na ginawa natin sa pangalan ni Jesus at para sa ikaluwalhati ng kaharian ang malilimutan. Walang isang sakripisyo para sa tagapagligtas ang hindi mapapansin. Alam niya ang katotohanan sa likod ng ating mga kaloob at pinagpala kapag nagmula ang mga ito sa pusong mapagbigay, masaya at mapagsakripisyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Sa panalangin, aming dakilang Diyos na aming Ama, aming Panginoong Hesus, na sarili po ng aming Panginoon at tagapagligtas,
Nagpupuri po kami sa umagang ito sa pagkilos mo sa aming pagsamba. Salamat po dahil alam po namin, pinagpala mo po kami, sinamahan po kami. At hayaan po, Panginoon, ang dalayan po namin na patuloy mo po kaming turuan na magsakripisyo, Panginoon, sa aspeto ng paglilingkod at pagbibigay sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na mahubog mo kami sa kaugalang ito dahil ito po yung nais mo, Panginoon, upang patuloy na magamit ang buhay po namin sa pagpapalawak, Panginoon, ng iyong karyan. Patuloy ko pong dalangin na samahan mo po ang aking mga kapatid sa isang linggong kanilang dadaanan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, at sa iba pang bagay na kanilang ginagawa. Samahan po sila, bigyan mo po sila ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon. Patuloy na samahan po sila, hayaan mo, Panginoon, na patuloy silang magtiwala sa iyo, dumipende po sa iyo, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay. Patuloy na pagpalain mo sila at hayaan mo, Panginoon, sa darating na isang linggo ay muli po kaming magsama-sama. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong hinalang at ang tanang kalangitan. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Good morning po at God bless po sa ating lahat.